Habang lumalabas si Marvin ng ospital, parang unti-unting lumiliit ang mundo niya, humihigpit ang dibdib, at ang hangin ay hindi na sapat para sa isang taong wala ng dahilan para huminga. Sa kanyang mga palad ay nakasiksik ang lumang singsing ni Elisa, ang tanging pinabalik sa kanya matapos ideklarang patay ang asawa niya. Isang bangkay ang natagpuan sa lugar ng aksidente, lubos na nasunog at hindi na makilala. Yon ang iniabot sa kanya, kasabay ng lungkot na walang katumbas. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng dilim. Wala siyang sinindihan ni isang ilaw. Hinayaan niyang lamunin siya ng katahimikan. Elisa. Bulong niya habang isinasara ang pinto. Umupo siya sa sahig ng sala, nakasandal sa malamig na dingding. Ramdam niya ang bawat pintig ng sakit na parang humihiwa sa loob. Bakit, mahal ko? Bakit mo ko iniwan agad? Bakit? Bakit? Puno ng pighati niyang tinig. Hindi man lang kita nayakap bago ka nawala. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, may mga alaalang nagbalik ng mga gabing magkasabay silang nagluluto. Tawa ni Elisa tuwing magkasama silang nanonood ng paboritong palabas sa TV at lambing nitong laging nagtatapos sa, "Mahal ko, uwi ka agad ah. Hintayin kita." At doon, tuluyang gumuho ang mundo niya. Hindi ko alam kung paano mabubuo ulit ang buhay ko. Kung naririnig mo ko, sana yakapin mo naman ako kahit sandali lang. At doon, sa ilalim ng anino, gumawa siya ng pangako. Habang hawak ang singsing at nakatingin sa isang lumang larawan nilang mag-asawa, bumulong siya. Elisa, ipinapangako ko sa'yo. Hahanapin kong katotohanan. Hindi ako titigil hanggat makuha kong hustisya ng pagkawala mo. Hindi niya alam, hindi niya man lang maisip na ang hustisyang hinahanap niya ay hindi para sa isang patay, kundi para sa isang buhay. Isang babaeng humihinga pa. Ngunit nasa kamay ng isang estrangherong may madilim na hangarin. At sa gabing yon, nagsimula ang kwentong hinding-hindi niya inakalang hahantong sa muling pagtatagpo. Makalipas ang mahigit 3 taon, hindi pa rin nagbabagong pangakong kinapitan ni Marvin. Ngunit sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, mas lalo lamang sumisidhi ang pagkadismaya niya. Sa loob ng 3 taong yon, paulit-ulit niyang hinimay ang mga ebidensya, iniimbestigahan ang bawat detalye ng aksidente, at kinulit ang mga pulis na naghawak ng kaso. Pero ang sagot ay iisa lang. Wala. Walang saksi, walang bagong impormasyon, walang katawang pwedeng i-DNA test. Isang malabo, malungkot na katotohanan ng kaso ay tila bumao na sa limot. At kahit ganon, hindi sumuko si Marvin. Tuwing gabi, nakaupo siya sa mesa ng kanyang opisina. Nakasindi ang maliit na desk lamp at tinahaplos ang lumang larawan nilang mag-asawa. Mahal, tulungan mo pa rin ako, lutasin to. Bulong niya. Hindi ako titigil. Samantala, sa kabilang buhay na hindi niya alam, si Elisa, buhay pero nasa ibang kamay. Sa loob ng isang malawak ngunit malungkot na bahay ni Roman Velasquez, namamalaging babaeng minsang puno ng kulay ang mundo, ngunit ngayon halos wala ng pagkakakilanlan sa sarili. Bihira lang siyang pinapakita sa mga tao, hindi siya pinapalabas, at ang mas masakit, pinaniniwala siyang may sakit sa pag-iisip. Inumin mo to, Elisa, para gumaling ka na. Nakangiti ngunit malamig ang tono ni Roman, inaabot ang tableta. Tahimik na tumingin lang si Elisa, walang lakas ng loob. Sa kawalan ng alaala, tanging si Roman lang ang kinikilala niya, pero hindi siya sigurado kung bakit parang may mali, parang may kulang. Pag hindi ka uminom, lalala ang kondisyon mo, dagdag pa ng lalaki. At kapag umiinom siya ng gamot, mas lalo siyang lumulutang, mas lalong nagiging tulala, mas lalong kumakapal ang ulap sa isipan niya. Hindi yon gamot. Gamot yung pangkontrol. Sa halip na gumaling, lalo siyang nasisira. May mga araw namang nakaupo siya sa bintana, nakatingin sa kawalan.
Tila may hinahanap, tila may inaantay, at doon nagsisimula ang panaginip. Isang lalaking nakatalikod, nakatayo sa gitna ng liwanag. Hindi niya makita ang muka, blurred, parang usok, parang malapit pero napakalayo. "Sino ka?" Bulong ni Elisa tuwing nagigising siya. Hinihimas ang dibdib na parang may kulang. May hinahanap na hindi niya matawag sa pangalan. At sa bawat panaginip, isang balita lang ang pumapasok sa isip niya. Paulit-ulit tulad ng tibok ng puso na di niya kilala. Mar. Hindi niya alam kung ano yon. Pangalan ba? Tinig ba? O bahagi ng nakaraan na pilit pumupunit sa dilim? Sa mundo ni Marvin, ang paghahanap ay patuloy. Sa mundo ni Elisa, ang alaala ay lumalaban. Isang araw, sa harapan ng kanyang salamin, nakaupo si Elisa habang dahan-dahang dumudulas ang suklay ni Roman sa kanyang buhok. Mahina ang bawat hagod, ngunit mabigat ang bawat salita nito. "Elisa," bulong ni Roman, nakatitig sa refleksyon nilang dalawa. "Alam mo namang ako lang ang nandito para sa'yo, diba?" Walang imik si Elisa. Ang mga mata niya ay parang basang salamin, wala halos buhay, puno ng takot at pagkalito. Hawak niya ang laylayan ng damit niya, pinipisil ng mariin. "Kaya kahit anong mangyari," patuloy ni Roman, "wala kang ibang kikilalanin kundi ako." Napatigil ito sa pagsuklay, sa kadahan-dahang inilapit ang muka sa gilid niya. "Ako lang, Elisa. Ako. Dahil akong asawa mo." Hindi makagalaw si Elisa, hindi makahinga. Sa bawat salita ni Roman ay tila may pader na muling tumatayo sa paligid ng isip niya. "Sigutin mo ako!" mariing utos ni Roman. "Wala ka ibang kikilalanin, kundi ako." Sa utak ni Elisa, may gumugulong na kirot at natatabunan ng takot at ng lasong iniinom niya araw-araw. Unti-unti niyang ibinuka ang labi. "Oh," mahina, halos pabulong, parang hindi sa kanya nanggaling. "Ikaw lang." Ngumiti si Roman, ngiting may pagtatagumpay. Hindi pagmamahal. Ipinagpatuloy nito ang pagsuklay na para bang inaayos ang isang laruan. "Yan ang gusto ko," sabi niya, habang hawak ang ulo ni Elisa na parang pag-aari. "Huwag mo kalimutang, ako lang ang mundo mo." Napatitig si Elisa sa salamin. Ang nakikita niya ay sarili, ngunit hindi niya kilala. Parang anino, parang kaluluwang nakakulong. At sa kaibuturan ng utak niya, sumagi na naman ang malabong imahe ng lalaking nasa panaginip niyang nagdadala ng liwanag, ang hindi niya makita ang muka. Pero bago pa man siya makapag-isip ng malinaw, naramdaman niyang umiikot ang paningin. Senyales ng gamot, senyales ng kontrol. Pumikit si Elisa at tuluyan na namang nilamon ng dilim ang natitirang piraso ng sarili niya. Isang umaga, galing si Marvin sa isa na namang walang saysay na pagbisita sa presinto na umaasang may bagong impormasyon sa kaso ng kanyang asawa. Ngunit tulad ng dati, wala. Tahimik siyang nagmamaneho pa uwi. Nakikinig lang sa humihingal na tunog ng makina hanggang sa biglang humaba ang pila ng mga sasakyan sa kalsada. Stoplight at nakapulang ilaw. Hinihintay niya na lang na gumalaw ulit ang trapiko. Napatingin siya sa bintana. Padampot-dampot lang ng tingin sa mga sasakyang katabi. Wala namang kakaiba hanggang sa tumapat sa kanya ang isang itim na SUV. At doon, parang may kumalabog sa dibdib niya. Sa likod ng tinted na bintana, bahagyang nakabukas ang kurtina. At sa maliit na awang na yon, may mukhang biglang tumama sa paningin niya. Isang babae, maputla at tahimik, nakatulala sa malayo. At kahit isang segundo lang niyang itong pinagmasdan, hindi siya maaaring magkamali. "Elisa?" Bulong niya, halos napakalakas ang tibok ng puso. Nanlaki ang mga mata niya, hindi dahil sa gulat lang, kundi dahil sa hindi masukat na pag-asa. Hindi humihinga ang dibdib niya sa takot na baka ilusyon lang ang nakita niya. Pero hindi. Hindi yun ilusyon. Kilala niya ang mga mata kahit naliligaw. Kahit walang buhay, siya pa rin yun. "Elisa,
Muntik na niyang mabuksan ang pinto ng kotse. Dinampot niya ng mabilis ang seatbelt, hinila, akmang bababa, pero biglang nag-green ang stoplight. Umusad ang mga sasakyan, ang motor, ang jeep na parang sabay-sabay silang tumakbo palayo sa kanya. Kasama na roon ang SUV na kinalalagyan ng babaeng parang himalang na buhay sa paningin niya. Hindi! Sandali! Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan, halos hindi iniisip ang panganib. Pero natabunan ng sunod-sunod na busina at umaandar na sasakyan ang bawat galaw niya. Wala siyang nagawa kundi mabilis na bumalik sa kotse niya at paandarin yon. Pinilit niyang sundan ng SUV. Dumiretso siya sa parehong lane. Mabilis ngunit kontrolado. Nilingon niya ang bawat kanto, bawat liko, bawat sasakyang kulay itim. Pero parang bula, parang hindi talaga nagtagpo ang mga mata nila. Hanggang sa dumating ang puntong napahinto siya sa isang bus stop. Malalim ang hingal at nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung malungkot ba siya o nabubuhay ulit. Napahawak siya sa manibela, pinikit ang mga mata at parang narinig niya ulit ang pabulong na tinig. Finn? Hindi niya alam kung imahinasyon o pagod lang, pero isang bagay ang malinaw. May nakita siyang babaeng kamukhang kamukha ni Elisa, ang kanyang asawa, at kilala ng puso niya ang totoo. At sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng itim na SUV, si Elisa ay nakatingin pa rin sa kawalan. Hindi alam kung bakit ang puso niya ay biglang kumislot. Parang may nakita siyang dapat pakapitan. Parang may malapit na gumising sa kanya. Parang may nagdaan na hindi dapat pinalampas. At dahil hindi na niya inabot ang sasakyan, naisipan niyang dumiretso sa lugar na alam niyang magbibigay ginhawa o tanong sa puso niya. Ang libingan ni Elisa. Pagdating niya sa sementeryo, bahagyang umuuga ang kanyang dibdib sa pinaghalong kaba at pag-asa. Nang marating niya ang lumang nicho sa ilalim ng punong akasya, parang tumigil ang mundo niya. Nakapakong pangalan ni Elisa sa lapida. Isang pangalan na 3 taon pa rin niyang iniiyakan. Isang pangalang pinanghawakan niyang wala ng kahulugan sa mundong ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na marmol. Hinahaplos ng kamay niyang nanginginig. Elisa. Bulong niya, mahina pero puno ng emosyon. Nakita kita. Anyo mo lang ba talaga yun o nagpaparamdam ka lang? Sobrang miss na kita. Sana hindi ikaw yan. Sana hindi ikaw yung nakalabing dito. Napapikit siya. Pinipigilang tumulo ang luha. Sana nga, buhay ka pa. Tumulo ang luha at pumatak sa lapida. Wala siyang pakialam kung totoo ba ang nakita niya o guni-guni lang. Ang mahalaga, bumalik ang apoy ng pag-asa. Kung hindi ikaw nasa ilalim ng lupang to, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Umihip ang hangin, malamig, parang haplos, parang pagpayag, parang tugon. Matapos nun ay agad na din siyang umuwi. Makalipas ang 1 linggo matapos ang nakakayanig na pagkakita ni Marvin sa babaeng kahawig ni Elisa, mas lalo siyang naging sensitibo sa paligid. Lahat ng dumadaan, lahat ng babaeng may mahabang buhok, kinakabahan siyang baka siya na yon. At ngayong araw, napapasyahan niyang lumabas ng lungsod upang bisitahin ng isang abogado na maaaring makatulong sa muling pagbubukas ng kaso ni Elisa. Kaya hayon siya, nakaupo sa maalikabok na waiting shed ng bus station. Hawak ang maliit na bag at isang lata ng kape na hindi man lang niya nabubuksan. Isang malakas na busina ang pumunit sa katahimikan niya. May bus na tumigil sa harapan ng waiting shed, punong-puno ng pasaherong loob. Agad na nagunahan ng mga tao, mga estudyante, mga mamimili, mga trabahador. Tumayo si Marvin pero nang makita niyang halos wala ng espasyo at literal na nagpipilahan ang mga tao sa pasilyo, napailing siya. Susunod na bus lang siguro ako. Bulong niya sa sarili. Napahawak siya sa strap ng bag, napabuntong hininga at naupo muli. Pero bago pa niya maisip na maghintay ulit, napatingin siya sa loob ng bus. Halos hindi sinasadya. At doon, kumabog ang puso niya nang hindi inaasahan.
Sa dulo ng bus, malapit sa bintana, nakaupo ang babae. Ang babaeng nakita niya sa itim na SUV. Ang babaeng parang multong bumalik mula sa kamatayan. Ang babaeng halos sigurado siyang si Elisa. Nakatulala ito, nakatingin sa bintanang para bang walang naririnig o nararamdaman sa paligid. Para itong estatwang nabubuhay lang dahil kailangan parang walang direksyon, walang lakas, walang alaala. Elisa. Mahinang putol ng hininga niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumayo siya mula sa upuan, halos matapon ang hawak niyang kape. Tumakbo siya patungo sa bus, nakikipag-unahan sa pag-akyat kahit na halos isara na ng konduktor ang pinto. Boss, puno na! Reklamo ng konduktor. Kahit sa gitna ako tumayo. Madiin niyang sagot, hawak ang gilid ng pinto. Hindi na nagpilit ang konduktor nang makita ang desperasyon niya. Pag-akyat niya, sumalubong kaagad ang siksikan. Amoy pawis, amoy alikabok, amoy init. Pero wala siyang pakialam. Ang tingin niya ay tumagos sa mga ulo ng pasahero. Diretso sa dulo ng bus kung saan nandun ang babaeng tingin niya ay asawa niya. Sa wakas, nakalapit siya sa parte kung saan nakaupo ang babae. Ang babaeng nasa kanyang harapan, payat, maputla. May mga mata na wala na halos buhay, pero siya pa rin. Siya pa rin ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng iniyakan niya gabi-gabi. Ang babaeng inakalang nawala sa mundo. Elisa. Bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Hindi siya lumingon. Parang wala siyang naririnig. Pero hindi yon ang nakapagtataka. Ang mas nakapagpigil ng hininga niya ay ang lalaking katabi nito. Isang lalaking may matalim na tingin. May tikas na tila laging handang mandahas. At sa sandaling masulyapan siya ng estrangherong yon, bigla itong umiwas ng tingin. Pero bago pa man ito tumalikod, may sandali siyang nakita sa mga mata ng lalaki. Takot o marahil pagkakilala. Parang kilala kong lalaking to. Parang nakita na kita nun. Mahina ngunit mariin ang bulong ni Marvin sa isip niya. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung saan. Hindi niya masabi kung kailan. Pero may bahagi sa utak niya. Isang lumang alaala. Isang pakiramdam na nagsasabing hindi ito ang unang beses na nakita niyang lalaking yon. At lalo siyang kinabahan. Hindi niya maalis ang tingin kay Elisa. Hindi gumagalaw ang babae. Hindi man lang kumikibit. Parang wala siyang emosyon. Parang wala siyang nakikita. Pero may nangyari. Isang mahina, napakahinang kilos. Parang kumislot ang pilik mata ni Elisa. Para bang may naramdaman siya. Para bang may puwersang tumatawag sa kanya. At doon, tumingin siya sa direksyon ni Marvin. Hindi diretsyong tingin pero sapat para mapigil ang paghinga ng lalaki. At sa loob-loob ni Marvin, halos sumabog ang dibdib niya sa emosyon. Elisa, ako to. Pero sa sandaling yon, hinawakan ni Roman ang kamay ni Elisa, mahigpit. Hinila niya ang mukha nito pabalik sa bintana. Para bang sinasabing, huwag tumingin kahit kanino. Umiwas si Roman sa tingin ni Marvin. At doon, tunay nang tumalim ang kutob ni Marvin. May tinatagong lalaking to. Nararamdaman ko. Pero sino nga ba siya? Pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang halos maalala kung saan ko siya unang nakita. Sinubukan ni Marvin maglakad palapit pa. Pero humarang ang siksika ng mga pasahero. Naririnig niya ang bulungan ng ibang tao. Boss, dahan-dahan naman. Nakakasangga ka na eh. Sikip na nga. Pero hindi yon mahalaga. Walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi mahawakan at masulyapan man lang si Elisa. Itinaas niya ang kamay niya at manghahawakan ng balikat ni Elisa. Ngunit biglang huminto ang bus. Umalingaw-ngaw ang busina ng jeep sa unahan. Nagkagulo ang mga tao. Napatigil ang lahat. At sa isang iglap, tumayo si Roman. Hinila si Elisa ng mabilis. Naglakad patungo sa pinto ng bus para bang tinatakasan siya. Hoy! Sandali! Sigaw ni Marvin. Pilit sumisingit sa gitna ng mga tao. Ngunit huli na. Bumaba si Roman at Elisa. At bago pa niya masundan, umandar ang bus ng biglaan. Napatumba si Marvin sa isang upuan na pahawak sa metal na bar.
Nanginginig ang dibdib niya, hindi dahil sa gulat lang kundi dahil sa katotohanang halos hawak na niya ang sagot na matagal niyang pinagdasal. At ngayon, mas malinaw pa sa araw. Buhay si Elisa at may lalaking kumukontrol sa kanya. At ang lalaking yon ay maaring siya ring dahilan kung bakit nawala si Elisa noon. At hindi niya hahayaang maulit pa yon. Hindi na. Samantala, pagkalayo nila mula sa abalang kalsada lampas sa mga eskinita, sa isang makipot na daan at papunta sa isang lumang warehouse na matagal nang inabandona, doon lamang tumigil si Roman. Halos maubos ang kanyang hininga sa kakamadali. At sa bawat tikom ng kanyang panga ay litaw ang kaba at galit na matagal na niyang itinatago. Habang siya'y humihingal, napatingin siya kay Elisa. Tahimik, walang ekspresyon. Nakatingin lamang sa kawalan na para bang walang anumang nangyari. Para bang hindi niya naramdaman ang biglaang paghabol, ang pagmamadali, ang paggamit ni Roman ng puwersa para lamang mailayo siya sa bus, walang bakas ng pagtataka o gulat. Nakatayo lamang siya roon. Ang mga matay tila nakalutang. Elisa, bulong ni Roman, mahigpit ang kapit sa balikat nito. May nakita ka ba kanina? Naintindihan mo ba yung nangyari? Walang tugon. Bahagya lamang umangat ang ulo ni Elisa, ngunit hindi para sumagot, parang otomatikong paggalaw lamang. Tila idinidikta ng utak na nalambot sa dami ng gamot na pinainom sa kanya. Tumikim si Roman, pinipilit pakalmahin ang sarili, ngunit hindi maitagong nginig ng boses. Hindi pwedeng malaman niya na buhay ka. Hindi pwede. Naintindihan mo ba yon? Hanggat hindi pa ako nakakaganti sa kanya, walang dahilan para bumalik ka sa kanya. Nilingon niya ulit si Elisa. Ngunit tulad ng dati, blanco. Hindi siya umiiyak, hindi gulong-gulo, hindi natatakot. Walang kahit anong reaksyon na maaring ipahiwatig na kilala niya ang lalaking nasa bus. Waring lumalakad pa rin sa manipis na linya sa pagitan ng realidad at malalim na kawalan. At yun ang lalong nagpainit ng dugo ni Roman. Sa kabila ng kawalan ng emosyon ni Elisa, alam ni Roman sa sarili niya ang katotohanang may isang tao sa mundong ito na may sariling karapatang umangkin sa kanya. At yun ay si Marvin. At alam na niya ngayon na nakita siya ng taong yon. Ang kilabot na matagal na niyang pinipigil ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Si Marvin yun. Bumigat ang kanyang paghinga habang paulit-ulit na inuulit sa utak ang tagpong naganap sa bus station. Ang paraan ng biglang paghabol ni Marvin, ang pagkatulala nito sa pagkakita kay Elisa at ang saglit na pagkilala nilang dalawa. Hindi kalaban, hindi estranghero, kundi dalawang taong pinagtagpo ng kapalaran. At sa loob ng isang iglap ay tila nanlamig ang buong katawan ni Roman. Nakita na niya tayo. Umikot siya pabalik kay Elisa. Mahigpit ang tingin na para bang sinusuri kung may natatandaan ba ito. Kung may malinaw bang larawan sa utak nito. Kung naiintindihan niyang siya ang dahilan kung bakit nawala ng asawa si Marvin. Ngunit ang babae na nanatiling parang aninong lumalakad sa sarili niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit, halos nakayuko sa mukha nito habang binibigas ang mga salitang puno ng takot at pagmamayari. Makinig ka sa akin, Elisa. Kahit anong mangyari, hindi mo kailangan ng iba. Hindi mo kailangan ng kahit sino. Ako lang. Sa malumanay at halos robotic na tinig, bahagyang kumilos ang labi ni Elisa. Oh, isang pahina ng tugon na walang buhay, walang emosyon, ngunit sapat para sa pandinig ni Roman. At kung tamang kutob ni Roman, si Marvin yon. Sa sandaling yon, muling naramdaman ni Roman ang pagkirot ng takot hindi dahil kay Marvin, kundi dahil sa posibilidad na anumang oras, maaring magising si Elisa sa lahat ng nilason niyang kasinungalingan. Kinagabihan, sa isang sulok ng kwarto, huminga ng malalim sa Elisa, pawis na pawis at humahangos galing sa panaginip na paulit-ulit nang gumugulo sa kanya. Sa panaginip na yon, nakikita niya ang sarili sa isang madilim na kalsada. May nagmamadaling kamay na humahawak sa kanya, nanginginig, umiiyak, tila desperado. Elisa! Elisa! Naririnig niya ang boses, pamilyar, ngunit blurred.
Hindi niya makitang mukha ng lalaki, ngunit ramdam niya sa puso niya na mahalaga ito, na malapit ito sa kanya, na mahal niya ito. Nagising siya na may kirot sa dibdib, parang may kulang, may nawawala, may iniwang malaking puwang. Napatingin siya sa tabi niya. Wala si Roman. Dahan-dahan siyang bumangon upang hanapin si Roman. Pero malayo pa lang ay rinig na niya ang boses nito na tila may kausap. At hindi yon ang boses ni Roman na nakasanayan niyang marinig. Ito ang boses ng isang taong desperado, galit at takot. Wala siya dapat maalala. Kailangan ko pa ng gamot na pinapainom sa kanya. Kailan mo ba ako mapapadalhan? Napahawak si Elisa sa dibdib. Anong ibig sabihin nun? Anong gamot? Ako bang tinutukoy niyang wala dapat maalala? Bulong niya sa isip, nakahawak sa dibdib. Napaatras siya, nanginginig. Pero sa pag-atras niya, nasagi niyang isang vase at ito'y nabasag. Isang malakas na lagabog ang nagpagising sa buong bahay. Nanlaki ang mata ni Roman, mabilis siyang lumingon at mabilis ring tumakbo pataas. Nagpanik si Elisa at umatras, pero huli na. Elisa! Parang mabangis na hayop ang mga mata ni Roman. Halos hindi makahinga si Elisa sa takot. Anong ginagawa mo dyan? Mahinang tanong ni Roman, pero puno ng galit ang tono. Umiling si Elisa, umiiyak, nagmamakaawa na hindi ito lumapit. Pero sa halip na tumigil, mas lalo itong nag-init. Narinig mo, hindi ba? Sumagot ka! Hinawakan niya ang baba ni Elisa ng mariin. Halos mabunot ang mukha nito sa sakit. Nagpumiglas si Elisa, napabitaw si Roman at mabilis itong tumakbo pababa. Pero mas mabilis si Roman. Hinablot nito ang braso niya at sa isang iglap, isang malakas na hampas sa ulong nagpahina sa buong katawan ni Elisa. Dumilim ang paligid. Humina ang tunog. Nawala ang lakas. Hanggang sa wala na. Tuluyan na itong nawala ng malay. Makalipas ang mahigit 5 minuto, nagmulat ng mata si Elisa. Mabigat ang ulo, mabigat ang katawan, at pagmulat niya, nakatali na ang kamay niya. Sa tabi ng mesa, nakatalikod sa kanya si Roman, abala sa paghahanda ng kung anong gamot sa isang maliit na syringe. Hindi siya makasigaw ng malakas, pero nakahanap siya ng lakas. Roman, ano yan? Anong gagawin mo? Naiiyak niyang tanong. Lumingas si Roman at may kakaibang ngiti sa labi nito. Isang ngiting puno ng kabaliwan, pagmamay-ari at obsesyon. Wala ka nang dapat maalala, Elisa. Ako lang. Ako lang ang kailangan mong kilalanin. Nagpupumiglas siya. Halos mapigtal ang tali pero walang nagbago. Hayop ka! Kaya na lang imbis na gumaling ako, lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon ko. Tumawa si Roman. Tumigil ka na! Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang masusunod. Hindi ka dapat bumalik sa dati. Lumapit siya kay Elisa, hawak ang syringe. Konti na lang at malilimutan mo na ulit ang lahat. Lahat. Pati na rin kung sino ka talaga. Napasigaw si Elisa. Isang sigaw na puno ng takot, paghihinagpis at pakikipaglaban. Pero walang nakarinig. At sa isang iglap, tinarak ni Roman ang panturok sa braso niya. Ramdam niya ang lamig ng gamot. Unti-unting nanghihina ang kanyang mata. Lumabong paningin. Naglahong paligid. At ang huling pumapasok sa isip niya bago siya muling lamunin ng dilim ay mukha ng lalaking hindi niya pa rin makilala. Isang lalaking may hawak sa puso niya. Si Marvin. Makalipas ang mahigit 1 buwan, sa gitna ng korte habang nakaupo si Marvin sa luklukan ng hukom, napatayo si Marvin nang makita ang taong lilitisin niya ng araw na yon. Walang iba kundi ang asawa niyang inakala na niyang patay na mahigit 3 taon nang nakakalipas. Sa sobrang pag-igting ng damdamin na halos pumutok na sa dibdib niya, nakikita niya si Elisa. Ang Elisa na 3 taon niyang iniyakan, pinagluksa at inakalang patay. Pero ngayon, nakaupo ito sa palisan o kulungan ng akusado. Payat, maputla at halatang sinalantalang ng matinding trauma. Ang dating buhay sa mga mata nito ay napalitan ng kawalan.
takot at pagkalito. At sa tabi nito, si Roman, nakangiti, parang nanalo sa laban na hindi pa man nagsisimula. Sa loob ng courtroom, nagsimula ang tensyon. Tumindig si Roman at walang pakundangang itinuro si Elisa. Your Honor, ang babaeng yan, sinubukan akong saktan. Kaya ako siya isinuko sa otoridad. Isa siyang banta. Isang taong delusional at hindi stable. At ngayon, heto. Gusto niyang palabasing ako gumawa ng lahat. Tahimik si Elisa, walang tugon, nanginginig. Tila hindi man lang alam kung bakit siya naroon. Si Marvin ay mahigpit ang hawak sa mesa. Halos mabali ang ballpen sa pagitan ng mga daliri niya. Hindi siya pwedeng sumingit. Hindi siya pwedeng sumigaw. Dahil siya ang judge. Pero sa puso niya, nagwawala ang sigaw ng isang asawang matagal nang nagdusa sa pagkawala. Hindi niya maiwasang titigan si Elisa. Ang bawat galaw nito, bawat panginginig, bawat pag-iwas ng tingin, lalong sumisigaw sa isip niya ang tanong. Anong ginawa nila sa'yo, Elisa? Pero bago pa man makapagsalita ang abogado ni Elisa, biglang tumayo si Roman. Ngumiti ito ng malapad, may halong pananakot. Kung di lang ako nag-ingat, matagal na akong pinatay ng babaeng yan. Sinungaling ka. Mahina ngunit narinig ni Marvin sa sarili niyang bulong. Mas lalo pang tumapang si Roman nang makitang reaksyon ng hukom. Para bang sinadya niyang pukawin ang galit ni Marvin. Your Honor, sambit ni Roman. Habang buhay na dapat ikulong ang babaeng yan. Delikado siya. At wala siyang maalala dahil sa sakit niya. Paano kung umatake ulit? Paano kung... Malakas na ibinagsak ni Marvin ang kanyang martilyo. Natahimik ang buong korte. Tumayo si Marvin, nanginginig ang boses, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagsabog ng emosyon na pinilit niyang kontrolin. Bago tayo magpatuloy. Malalim ang boses niya. Gusto kong personal na makita ang estado ng akusado. Kumunot ang noon ni Roman. Nagulat ang abogado. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng courtroom. Lumapit si Marvin dahan-dahan, papunta kay Elisa. Si Elisa, tila may nararamdaman. Hindi makatingin sa kanya ng diretso. Pero may kung anong pamilyar sa presensya niya. Parang hinahatak ang puso niya papunta rito. Ma'am. Mahinang sabi ni Marvin. Pinipilit panatilihin ang tono bilang hukom, hindi bilang asawa. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi sumagot si Elisa pero tumulong luha nito. At nang tuluyan siyang tumingala kay Marvin, sandaling kumurap ang mata niya. Parang nagbalik ang isang piraso ng memorya. Ikaw? Mahina niyang bulong. Ikaw yung nasa panaginip ko. Nanginig ang tuhod ni Marvin. Parang biglang lumabo ang paligid. Pero bago pa man siya madala ng emosyon, biglang sumigaw si Roman. Huwag kang lalapit sa kanya! Mabilis itong tumayo at nagtangkang sunggaban si Elisa. Tumayo rin ang mga pulis, pero nauna si Marvin tumindig sa pagitan ni na Roman at ng babae. Sa unang pagkakataon, hindi bilang judge, hindi bilang alagad ng batas, kundi bilang asawang handang ipagtanggol ang babaeng mahal niya. Mr. Roman, mariin niyang sabi. Kahit isang hakbang pa, ipapakontempt kita sa harap ng korte. Tumigil si Roman, pero hindi ang ngiti sa labi nito. Ang ngiting punong-puno ng pananakot. At doon napagtanto ni Marvin ang isang bagay. Hindi birong kalaban nila at hindi ito titigil. Hindi rin birong nangyari kay Elisa at hindi niya hahayaang mawala ulit ito, hindi na muli. Matapos ang hearing, lumabas si Roman mula sa gusali ng korte na may nakakapangilabot ng ngiti. Ngiting alam niyang kayang-kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Pero hindi na nakapagpigil si Marvin. Pagkababa pa lang niya sa entablado ay mabilis niyang tinahak ang pasilyo at sinundan ng lalaki. Pagdating sa parking area, doon niya naabutan si Roman na paalis na sana. Roman! Malakas na tawag ni Marvin. Huminto si Roman at marahang lumingon para bang kanina pa niya hinihintay ang galit nito. Mabigat ang paghinga ni Marvin. Kita sa mga mata niya ang pagpipigil. Hindi siya pwedeng magpadala dahil siya ang hukom at anumang pagkakamali ay maaaring gamitin laban sa kanya. Anong ginawa mo sa kanya?
Nanginginig ang boses ni Marvin. Hindi lang sa galit kundi sa sakit. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ngunit imbis na matakot, tumawa si Roman. Isang tawa na may halong poot, galit at pagkasuklam. Asawa mo? Ulit nito na may pang-aasar. Kung asawa ka talaga niya, bakit hindi ka man lang niya niyakap kanina? Sa pagkakaalam ko kasi, patay ng asawa mo. Tama ba? Pasensya na ah. Ako lang kasi yung kinikilalang asawa ni Elisa. Nag-init ang mga kamay ni Marvin at akma na sanang susuntukin si Marvin pero nakita niyang maraming mga nakatingin at may ilang pulis din na nakapalibot. Kaya wala siyang nagawa kundi pigilan ng galit. Ngunit hindi natapos doon ang pang-aasar ni Roman. Lumapit pa ito, halos ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Marvin. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para ipagtanggol ang asawa mo. Bulong nito na may bahid ng panunuya. Dahil ididiin ko siya sa kasalanang hindi naman niya talaga ginawa. At sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Marvin. At doon, bumikas si Roman ng mga salitang nagpatigil sa buong mundo ni Marvin. Para patas na tayo. Alam kong di ka nakakalimot. Kaya alam kong alam mo to. Minsan mo na rin yung ginawa sa taong wala din namang kasalanan. Pero diniin mo. Tinulungan mong ibilanggo siya hanggang sa matay na siyang wala man lang paglilitis. Ngayon, ako naman nagkaganti. Sandaling natigilan si Marvin. Kinain ng sindak at pagkalito. Anong sinasabi mo? Ngumiti si Roman, ngiting puno ng galit na matagal na palang pinipigil. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang tatay ko. Kaya sisiguraduhin kong mawawala rin ang pinakamamahal mo. Pagkasabi nun, ay malakas nitong binunggong balikat ni Marvin at sumakay sa kotse. Mabilis na umalis. Walang kahit anong pagsisisi o pag-aalinlangan. Habang si Marvin ay nakatayo lang sa gitna ng nagdadaan-daan ng tao, nanginginig ang kamay at hindi makapaniwala sa revelasyong narinig. Parang muli siyang binalikan ng bigat ng 3 taon. Ngayon niya lang naramdaman na ang laban na hinaharap niya ay mas malalim, mas malupit, at mas personal kaysa sa inaakala niya. At sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw sa puso niya. Hindi niya hahayaang si Roman ang maging katapusan ni Elisa. Napalitan ng apoy ang luha ni Marvin, isang apoy na nagbabadya ng digmaan. Habang patuloy ang paglilitis, sa mga araw na lumipas habang walang malinaw na hatol ang korte, nanatili si Elisa sa Jail Detention Center, malamig, madilim at masikip na lugar na lalong nagpapaalala sa kanyang kalagayan. Tahimik lang siya sa loob ng selda, nakaupo sa isang sulok, tulala, hindi alam kung gabi na ba o umaga. Wala siyang naaalala, wala siyang nakikilalang muka at ang tanging naiwan sa kanya ay isang pakiramdam. May isang lalaking malabo ang muka na tila malapit sa puso niya. Samantala, dumating si Marvin sa detention center. Kasamang 2 doktor at isang espesyalista ang kinuha niya. Pagpasok pa lang nila, agad na itinaas ng jail nurse ang mga resultang nakuha nila mula sa routine check sa pasyente. At doon, nabunyag ang hindi inaasahan. Sir, ang pasyente po ay may sari-saring gamot sa sistema niya na mga pampakalma, heavy tranquilizers, at may lumabas din pong traces ng illegal drugs. Nanlamig ang mga doktor. Napakunot noo ang jail warden at biglang nagbagang damdamin ni Marvin. Alam niyang hindi kailanman iinom ng ganoong gamot si Elisa at mas lalong hindi nito gugustuhin kalimutan ang buhay nila. At yun ang huling katibayan na kailangan niya. Lumapit si Marvin kay Elisa at niyakap ng mahigpit. Elisa, patawarin mo ako. Kung hindi man lang kita napagtanggol, huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat. Bumalik ka lang sa dati. Naiiyak niyang sambit. Pero hindi man lang kumukurap si Elisa. Hindi siya tumugon, nanatiling nakatulala. At doon nagsimula ang underground investigation ni Marvin. At sinisigurado niyang walang makakalusot. Sa loob ng malamig at madilim na selda, tahimik na nakaupo si Elisa. Wala siyang ibang maramdaman kundi bigat ng ulo.
Amoy ng gamot na tila nanunuot sa balat at ang kakilakilabot na pakiramdam na may mali, malaking mali sa buong pagkatao niya. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Hindi siya makatulog. Parang may kumakatok sa loob ng isipan niya. Parang may boses na pilit na kumakawala hanggang sa napapikit siya ng mahigpit. At dahan-dahang nagsimulang bumalik ang mga imahe. Una, malabo. Parang nanonood ng lumang pelikulang maingay ang static. Isang lalaki, nakatalikod. Isang tinig na malambing. Isang kamay na dumadampi sa pisngi niya. Elisa, mahal kita. Napamulat siya bigla, hinihingal, pawis at nanginginig. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya na mahalagang boses na yon. Hindi yon kay Roman. Siguradong sigurado siya. Humawak siya sa ulo, pilit inaayos ang nagbubukas na alaala. Sunod na kumislap sa isip niya ang araw ng aksidente. Mga ilaw, sigaw, isang kamay na pilit humahabol sa kanya bago siya tuluyang mahila papalayo. Natigilan siya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang lumabas ang pangalang yon sa bibig niya. Sino si Mar? Tanong niya sa sarili habang unti-unting umiinit ang dibdib niya sa hindi maipaliwanag na lungkot. Habang lumilipas ang linggo, unti-unting nababawasan ang epekto ng gamot. Simula nang ikulong siya sa detention center, mas kontrolado na ang pag-inom niya ng gamot at mas nasa tamang dosage. At dahil doon, unti-unti siyang nagigising sa katotohanan. Isang hapon, habang nakadungaw sa maliit na bintana ng selda at pinapanood ang papalubog na araw, tumulo ang luha sa pisngi ni Elisa. Hindi niya alam kung bakit, pero ang puso niya ay parang may matinding hinahanap. Niyakap niyang sarili at mahina niyang bulong. May mahal ako. May nagmamahal sa akin. Pero hindi si Roman. At doon, nagsimulang kumislap ang mas malinaw na alaala. Siya, nakasuot ng puting bestida, nakasandal sa balikat ng isang lalaking nakangiti. At ang tinig, mas malinaw na. Elisa, asawa kita. Huwag mo kong bibitawan. Napahawak siya sa dibdib habang humihikbi. Tila pamilyar, tila totoo, pero hindi pa rin buo. Marvin, si Marvin ang asawa ko, hindi si Roman. At doon, tuluyang bumalik ang buo niyang alaala. Ang pag-ibig, ang sakit, ang takot, ang mga gabing niyayakap siya ni Marvin habang natutulog. Ang huling sandali bago siya mawala. Nang gabing yon, nakatingin lang siya sa kisame ng selda habang pinupunasan ng luha. Hindi siya mahina, hindi siya tulala. Hindi siya baliw tulad ng gusto ni Roman ipaniwala sa lahat. Buong-buong isip niya, buong-buong puso niya. At ang unang salitang lumabas sa bibig niya, mahina man ngunit puno ng katotohanan. Babalik ako kay Marvin at paninindigan ko ang lahat. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, malinaw na sa kanyang dapat gawin at handa siyang lumaban para sa sarili niya, para sa asawa niya, at para sa hustisya na ninakaw sa kanila. Ang muling paghaharap sa korte, kinabukasan, muling nagharap-harap sa korteng dalawang panig. Mabigat ang hangin at mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Marvin habang pinagmamasdan si Elisa na dinala papasok ng mga pulis. Mahina, walang emosyon at tila wala pa rin kamalay-malay sa nangyayari. Paano ka lalaban sa kondisyon mo ngayon? Bulong ni Marvin sa sarili. Pilit pinipigil ang takot at lungkot na unti-unting lumulunod sa kanya. Sa kabilang banda, kampanteng-kampante si Roman. Nakatingin ito kay Marvin na may ngisi. Para bang tiyak na niyang panalong laban. Nagsimula ang pagdinig. Tahimik ang lahat habang nagsasalita ang abogado ni Roman. Pilit ipinupukol kay Elisa ang kasalanang hindi niya ginawa. Your Honor! Maangas sa sambit ng abogado. My client, Mr. Roman Villar, nearly lost his life. At ang taong may kagagawan, walang iba kundi babaeng yan, si Elisa. Tumango si Roman na parang biktima. Gusto niya akong patayin. Sabi nito, sabay turo kay Elisa na nakayuko lamang.
Nakaangat ang kamay ni Marvin, handang magsalita, ngunit pilit niyang pinipigilan ng sarili dahil siya ang judge. Pero sa ilalim ng mesa ay nakasara ng mahigpit ng kamao niya. Halos pumutok ang ugat sa galit. Pero bago pa makapagsalita ang abogado ni Marvin, biglang nagsalita si Elisa. Hindi. Hindi totoo yan! Napatingin lahat sa kanya pati si Marvin. Panginginig ang kamay ni Roman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano raw? Bulong-bulong ng mga taong nasa loob. Dahan-dahang tinaas ni Elisa ang mukha niya at sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, may liwanag na bumalik sa mga mata niya. Hindi ko pinagtangkaan ang buhay niya. Mahinahon pero matatag niyang sabi. Si Roman ang nanakit sa akin. Sa araw-araw. Natigilan si Roman. Elisa! Tumahimik ka! Sigaw niya, pero hindi na natigil si Elisa. Unti-unting bumalik ang lahat ng alaala. Hindi ako baliw! Dagdag ni Elisa. Ang totoo niyan, siya pa ang dahilan kung bakit ganitong sitwasyon ko ngayon. Imbis na gumaling ako, lalo lang yung pinalala ang kalagayan ko. Nang ingay ang mga tao sa loob ng korte, napasigaw ang abogado ni Roman. Objection, Your Honor! Pero mabilis na sumagot si Marvin. Overruled. Hindi alam ng iba, pero sa loob-loob niya, gusto niyang tumakbo at yakapin ang asawa. Pero nanatili siya sa pwesto bilang hukom. Pinipigilan ng bawat emosyon. Hanggang sa lumabas ang mga ebidensya. Tumayo ang abogado ni Elisa at isa-isang nilapag sa harap ng korte ang mga dokumento. Your Honor, narito ang lab test na nagpapatunay na ang mga gamot sa katawan ni Elisa ay hindi para sa mental illness, kundi illegal sedatives. Isa pang ebidensya, CCTV footage mula sa mismong bahay ni Roman. Magkita rito na sa pilitan niyang pinapainom ng gamot ang biktima. Sumunod pa, statements mula sa mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan at panaghoy sa bahay ni Roman sa maraming pagkakataon. At ang pinakamabigat, isang cellphone recording, boses ni Roman. Wala siyang dapat maalala. Kailan mo ba ako mapapadalhan ng gamot? Kailangan ko makontrol ang pag-iisip ng babaeng to. Nanlaki ang mata ng lahat. Napahawak sa ulo si Roman. Hindi yan totoo! Minanipulan niyo yung recording na Roman. Putol ni Elisa. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Ikaw ang nagsisinungaling dito. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Naluluhang sigaw ni Elisa. At doon, tuluyang bumagsak si Roman. Nagpupumiglas, nag-iingay, nagwawala. Hindi kayo pwedeng manalo! Kayo may kasalanan! Lalo ka na, Marvin! Agad siyang pinigilan ng mga pulis. Tahimik naman si Marvin, ngunit ang kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang pag-asang nakabalik na ang asawa niya. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Marvin at binasang desisyon. Si Roman Villaray, guilty. Sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act, illegal drug use and administration, physical abuse, psychological abuse, at kidnapping. Malakas ang palakpakan sa loob ng korte at ang pinakamagandang linya. At napatunayan sa hukumang ito na si Elisa Perez ay walang sala. Unti-unting tumayo si Elisa, unti-unting napaluha. Nang lumapit ang mga pulis para alisin ang posas, nanginginig siya. At sa wakas, hindi na napigilan ni Marvin ang sarili. Lumapit siya at mahina pero puno ng emosyon ang sinabi niya. Mahal ko, ikaw na nga. Bumalik ka na. Nagangat si Elisa ng tingin at bagamat hindi pa kumpleto ang alaala niya, naglabas siya ng isang mapait ngunit malambing na ngiti. Sobrang namiss kita, mahal. Maraming salamat. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang taon, nagyakap silang muli. Makalipas ang isang buwan mula nang tuluyang maabsuelto si Elisa at mahatulan si Roman, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay nila ni Marvin. Sa isang bagong bahay na silang dalawa mismong pumili at pinatayo malayo sa gulo, malayo sa alaala ng sakit, doon nila sinimulan ang panibagong yugto ng kanilang kwento. Gabi, mahina ang ilaw sa kwarto at ang lamig ng hangin ay tila yumayakap sa kanila.
Nakahiga sila sa kama, magkayakap habang unti-unti nang napapalitan ng kapayapaan ang dati walang tigil na pangamba. Habang nilalaro ni Marvin ang buhok ni Elisa, marahan itong nagsalita. Tila ba pinipilit lakasan ng loob. Mahal, mahina niyang bulong. Hindi ko akalaing mangyayari pa to sa akin. Akala ko katapusan ko na. Hindi kumibo si Marvin pero hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ng asawa. Araw-araw parang impyerno. Hindi ko na alam kung sino ako nun. Ang alam ko lang, may nawawala. May hinahanap ako. Pinilit niyang ngumiti pero bumagsak din ang luha. Si Roman, ginawa niya akong parang walang buhay. Pinainom niya ako ng kung ano-anong gamot. Pinagkaitan niya ako ng sarili kong isip, sarili kong katawan, sarili kong kalayaan. Napasinghap si Marvin. Kita ang galit na pinipigilan sa muka. Shh! Huwag na nating pag-usapan pa ang pangit na karanasan mo sa kamay ng hayop na yon. Hindi ka na niya masasaktan ulit, Elisa. Mariin niyang sabi. Napangiti si Marvin, puno ng pag-aaruga ang tingin. Kahit anong mangyari, kahit gaano katagal, hindi kita iniwan. Mula ngayon, mas lalo kitang iingatan. Huminga ng malalim si Elisa at unti-unting humiga sa dibdib ni Marvin. Salamat dahil hindi ka sumuko. Bulong niya. Pinisil ni Marvin ang kamay niya, mahinahon ngunit puno ng pangako. Ito na ang simula natin. Sabi niya. Araw-araw tutulungan kitang bumangon. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Basta't kasama mo ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Doon sa oras na yon, alam nilang tapos na ang madilim na kabanata at ang bagong simula, mas matatag, mas totoo at mas puno ng pag-ibig ay nagsimula na. Sa bagong bubong, sa bagong tahanan at sa bagong buhay na sila mismong sabay na bumuo. Kinabukasan, matapos ang magaan at masayang umaga, muli silang bumisita sa parke. Gusto ni Marvin na ma-expose si Elisa sa mga lugar at tao. Nang dahan-dahan ay maibalik ang kumpiyansa nito sa sarili. Nagdala sila ng pagkain. Nagkwentuhan sa lilim ng puno at tiningnan ang mga batang naglalaro sa paligid. Dahil napagtanto ni Marvin na may nakalimutan siyang kunin sa sasakyan, magaan niyang hinaplos ang pisngi ni Elisa. Mahal, kukunin ko lang sandali yung wallet ko sa kotse. Dito ka lang ha, huwag kang aalis dyan. Oh, mahal, bilisan mo lang ha. Sagot ni Elisa, bahagyang nakangiti. Mabilis siyang naglakad pabalik sa sasakyan. Ngunit habang nakayuko siya at kinukuha ang wallet, bigla ang pumasok sa dibdib niya ang malamig at matinding kaba, parang isang bulong na hindi niya maipaliwanag. Tumigil sandaling paghinga niya, umangat ang ulo at agad siyang napalingon pabalik sa parke. At doon niya nakita ang isang lalaking naka-hoodie, papalapit kay Elisa na nakaupo at walang kamalay-malay. Hindi nagdalawang isip si Marvin, halos lumipad siya pabalik, kumaripas ng takbo na parang mauubusan ng oras. Elisa! Tumayo ka dyan! Sigaw niya, pero hindi pa rin siya naririnig nito. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang ang lalaking naka-hoodie ay napalingon at tumigil saglit. Tumamang mata nito sa kanya, matatalim, galit at pamilyar, masyadong pamilyar. At doon, biglang nanlamig ang dugo ni Marvin. Hindi yon maaaring mangyari. Hindi yon dapat imposible. Dahil ang mukhang yon, mukha yon ni Roman. Napaatras ang lalaki at sa isang kisap mata ay mabilis na tumakbo palayo. Sinukluban ang mukha ng hoodie at naglaho sa gitna ng mga puno sa gilid ng parke. Nang tuluyang marating ni Marvin sa Elisa, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Oh, mahal, bakit ganyan ang mukha mo? Parang nanginginig ka din ata? Tanong ni Elisa, halatang nag-aalala. Mahal, biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Pwede bang umuwi na tayo? Nagmadali si Marvin na ligpitin ang mga gamit nila at ilang pagkain na hindi pa halos nababawasan. Nagtataka naman itong si Elisa. Mahal, sandali. Hindi ba halos kararating lang natin dito? Di pa nga tayo nakakapag-enjoy dito eh.
Hindi na kumibo si Marvin. Hindi niya kayang sabihin kay Elisa ang nakita niya, lalo't gumagaling pa lang ito at nagsisikap kalimutan ng panahong basag ang buong pagkatao niya. Ayaw niyang magdulot ng panibagong takot. Kaya pinili niyang ngumiti ng pilit at magpakita ng lakas, kahit ang loob niya ay parang tinagataga ng pangamba. Pasensya na mahal. Marami pa namang susunod eh. Hayaan mo, babawi ako. Sumabay pa kasi tong pakiramdam ko eh. Mahina niyang sabi. Malungkot na tumango si Elisa at tumayo. Sa loob ng kanilang sasakyan, umuugong na kaba ang bumabalot sa dibdib ni Marvin. Hindi niya ito kayang itago. Panay ang lingon niya sa mga side mirror. Sinusuri ang bawat sasakyang sumusunod. Bawat lalaking may suot na hoodie. Bawat aninong dumadaan. Samantala, si Elisa ay nagmamasid lang sa kanya. Ramdam ang bigat at tensyon ng asawa, ngunit wala itong sinasabi. Ang kamay nito ay marahang humawak sa kanya na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Okay ka lang ba talaga? Tumangot ngumiti lang si Marvin. Bago pa man sila tuluyang makaliko sa kanto papunta sa bahay, biglang tumunog ang cellphone ni Marvin. Isang tawag mula sa pulisya. Marvin Perez speaking. Sir, sagot ng boses sa kabilang linya. May masamang balita. Tumingin sandali si Marvin kay Elisa. Tiningnan niya kung may naririnig ito sa kausap niya at nagulat siya sa sumunod na sinabi ng pulis. Nakalabas sa kulungan si Roman. Nakapuga siya mga 2 oras nang nakalipas. Kasalukuyang pinag-aanap siya ngayon ng mga pulisya. Natigilan si Marvin, nawala na salita, nabingi sa narinig. Paano nangyari yun? Halos pabulong niyang tanong. May tumulong sa kanya, Judge. May inside contact. At sa ngayon, may impormasyon kaming malapit lang siya sa lugar niyo. Nalaglag ang kamay ni Marvin at halos mabitawan ang cellphone. Mabilis siyang lumingon kay Elisa na nakatingin lang sa kanya at nananatiling nakangiti. Kaya ayaw niyang ipaalam ang masamang balitang yon dahil ayaw niyang mag-isip at mangamba na naman si Elisa. Bakit mahal? May problema ba? Umiling-iling si Marvin. Wala naman, mahal. Huminga si Marvin ng malalim. Nilamon ng pangambang parang dagat na gugunaw sa kanya. Habang pinaandar muli ni Marvin ang sasakyan, may isang bagay siyang alam ng malinaw. Hindi yon simpleng pagtakas. Alam niyang may masamang plano pa para sa kanila si Roman. Roman escaped for one reason, para paghigantihan sila. Magsisimula na naman ang laban. Ngayon ay mas delikado, mas desperado, at mas nakakatakot kesa dati. Pero sa pagkakataong ito, hindi na papayag si Marvin na makalapit pa muli sa kanila si Roman. Pagdating sa bahay, pagpasok pa lang nila, agad bumungad ang nakakatakot na tanawin, mga basag na frame sa sahig, mga damit at gamit na ikinalat na parang may naghahanap ng kung anong mahalagang bagay. Ang kurtina ay napigtas, ang mesa ay nakatagilid at ang mga drawer ay halos mabunot mula sa lagayan. Halos marinig ni Marvin ang mabilis na tibok ng puso ni Elisa na nasa tabi niya. Marvin, anong nangyari dito? Nanginginig na tanong ni Elisa. Hawak ang sarili sa dibdib. Nilingon siya ni Marvin at agad niyakap. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Akong bahala. Bulong nito. Ramdam ang panlalamig ng balat ng asawa. Pero sa loob-loob niya, alam na niya. Alam na niya kung sinong may gawa nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Elisa at tinitigan nito. Umakyat ka muna sa kwarto. Magpahinga ka muna, ha? Huwag mo nang isipin to. Itatawag ko agad to sa mga pulis. Ayaw man ni Elisa, napilitan siyang sumunod. Inihatid siya ni Marvin paakyat at sinigurong nakalak ang pintuan bago siya bumalik sa sala para suriin ang pagkakagulo. Habang nasa ibaba si Marvin, maingat niyang sinusuri ang bawat sulok. Baka sa sahig, ang yapak ng sapatos na hindi kanila. May mga maliliit na papel na pinunit at itinapon kung saan-saan. Isa sa mga nahulog na frame ay ang picture nila sa kasal at napansin ni Marvin na ang mukha niya ay binalatan ng matalim na bagay. Isang bagay ang di niya malimutan, ang tingin ni Roman nang huling beses niya itong nakita sa korte. Ang tinging nanlilisik, punong-puno ng pagkamuhi at pangakong hindi matatapos ang laban. At ngayong nakakulong na dapat ito,
paano ito nakarating sa bahay nila. Pagbalik niya sa taas, nadatnan niyang nakaupo si Elisa sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Nanginginig ito, para bang muling bumalik ang lahat ng trauma na pilit niyang kinakalimutan. Mahal, huwag mo akong iwan, please. Mahina nitong pakiusap. Umupo si Marvin sa tabi niya at hinawakan ng kamay nito. Hindi ako aalis, mahal. Hindi na. Alam kong si Roman lang ang may kakayahan na gumawa nito. Pero paano? Hindi ba't nakakulong na siya ngayon? Ayaw na sana niyang sabihin pero alam niyang may kutob na talaga si Elisa na si Roman ang may kagagawa ng lahat ng yon. Mahal, nakatakas siya sa kulungan. Maingat na sambit ni Marvin. Nabigla si Elisa at napahawak sa dibdib, halatang nasistress. Anong gagawin natin, mahal? Natatakot ako. Anong gagawin natin? Paano kung patayin niya tayo? Paano kung makuha niya ulit ang... Kita ni Marvin ang pagkataranta ni Elisa, kaya pinakalma niya ito. Shh, mahal, kumalma ka lang. Hindi na siya makakalapit sa'yo. At hindi ko hayaang mangyari yun. Sabay halik sa noo at niyakap niya ng mahigpit. Bakit niya ginagawa to? Hindi ba sapat ang ginawa niya sa akin? Naluluha na si Elisa. Huminga ng malalim si Marvin at agad na alala yung sinabi sa kanya ni Roman na tungkol sa pagkakabilanggo ng tatay niya at doon na din ito binawian ng buhay. Mahal, ako nang bahala. Huwag ka na mag-isip. Makakasama sa iyo yan. Kinuha ni Marvin ang mukha ng asawa. Makinig ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Hindi ka niya makukuha ulit. At walang mangyayaring masama sa atin. Okay? Tumangulang si Elisa pero baka sa mukha ang pag-aalala. Bandang huli, tumawag si Marvin sa mga pulis at nagpa-blotter ng nangyaring panloloob. Ipinangako ng kapulisan na magpapadala sila ng mga tauhan upang magbantay sa paligid ng kanilang bahay dahil seryoso ang banta. Ngunit kahit na may mga pulis, hindi na mabura ang kaba sa puso ni Marvin dahil kung nakatakas si Roman, ibig sabihin ay may plano itong mas malaki at mas mapanganib. Gabi ng mga oras na yon habang mahimbing na natutulog ang dalawa, hindi na malaya ni na Marvin at Elisa na unti-unting gumagapang ang panganib sa loob mismo ng tahanan nilang bagong simula pa lamang. Mahimbing ang tulog ni Marvin, halos nakayakap pa kay Elisa. Nang biglang magising si Elisa dahil sa mahinang kaluskos mula sa ibaba. Napapikit siya pero inisip niya na baka guni-guni lang pero muling narinig ang tunog. Para itong paghatak ng sapatos sa sahig. Nagmulat ulit siya at sinubukang gisingin ang asawa. Marvin. Mahinang bulong niya habang marahang ginigising ang asawa. Pero hindi gumalaw si Marvin. Sobra itong pagod at emosyonal na pagod ng buong araw. Kinabahan si Elisa. Mas lumakas ang kabog ng dibdib niya kaysa sa tunog ng kaluskos sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniiwas ang bawat hakbang na nililikha ng ingay. At nang binuksan niya ang pinto ng kwarto, ramdam niya ang lamig ng hangin na tila ba may kasama pang presensya ng masama. Pababa siya ng hagdan, isang hakbang hanggang marating niya ang sala. Pero pagdating niya roon, walang tao. Walang kakaiba, maliban sa bahagyang bukas na bintana na sigurado siyang isinara nila bago matulog. Siguro hangin lang. Bulong niya sa sarili. Pilit pinapakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim at mabilis na umakyat pabalik ng kwarto. Ngunit pagdating niya sa pinto, namilog ang mga mata niya. Sa gilid ng kama, nakatayong isang lalaking nakaitim. May hawak na kutsilyo, ang talim, nakatapat kay Marvin na tulog pa rin. At nang sumigaw siya, saglit na lumingon ang lalaki dahil sa boses niya. Marvin! Sigaw ni Elisa ng buong lakas. Si Roman, buhay na buhay at malaya at mas galit kaysa dati. Biglang nagising si Marvin. Nagulat at tuluyang tumalon mula sa kama nang makita si Roman na nakaakmang sasaksakin siya gamit ang patalim. Sumugod si Roman ng walang pag-aalinlangan, halos baliw sa galit. Mabilis na pumunta si Marvin sa kabilang gilid ng kama para umiwas sa una nitong paghablot. Ngunit muntik na siyang tamaan. Mamatay ka, Marvin! Mamatay ka!
Galit na sambit nito. Nanlilisik pa ang mata. Hindi ka pwedeng mabuhay! Galit na sigaw ni Roman habang muling sumusugod. Hindi ka pwedeng maging masaya! Nagpupumilit si Marvin na makuhang kamay ni Roman upang maagaw ang kutsilyo. Naghabulan sila sa pagitan ng kama at aparador. Nagbanggaan ng mga upuan. Natumba ang lampshade. Bumagsak sa sahig ang picture frame nilang mag-asawa at nabasag. Si Elisa naman, kahit nanginginig, tumakbo pababa ng hagdan papunta sa telepono. 911! 911! Nanginginig niyang sagot habang nagdadayal, pero bago pa niya matapos, biglang may malakas na yabag sa likod niya. Si Roman yun, nakawala sa hablot ni Marvin at sinundan siya pababa. Elisa! Sigaw ni Marvin, ang tinig puno ng takot. Tumakbo si Elisa palayo. Hawak ang telepono pero nasungkit niya ang isang maliit na mesa at bumagsak ito sa daan. Nadapa siya pero mabilis siyang bumangon. Habang sinusubukang tumayo, biglang hinablot ni Roman ang buhok niya. Akin ka! Sigaw ni Roman, sabay hataw ng kutsilyo pababa. Napahiyaw si Elisa pero bago matamaan ng talim, dumating si Marvin. Inambahan niya si Roman mula sa likod at napabitaw ito sa babae. Parang dalawang mabangis na hayop ang nagpagulong-gulong sa sahig. Dito sumabog ang katotohanan. Sa gitna ng pag-agawan nila sa kutsilyo, sumigaw si Marvin. Ano ba kailangan mo sa amin? Bakit mo ginagawa to? Hindi mo na ba talaga natatandaan, Marvin? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Binigyan mo ng sentensyang panghabang buhay ang tatay ko. Wala siyang kasalanan. At dahil doon, namatay siya sa loob. Ikaw may kasalanan ng lahat. Kung hindi mo kami sinira, hindi ko kukunin si Elisa. Kaya wala kang karapatang maging masaya. Dapat ka din mawala ng mahal sa buhay. Kukunin ko si Elisa at papatayin kita. Madiin ang boses nito. Parang baliw, parang wala nang natitirang tama sa isip. Nang marinig ni Marvin lahat ng hinanakit ni Roman, bigla niyang naalala ang nakaraan. Siya mismo ang hukom na mismong nagdiin sa ama ni Roman upang makulong ito ng panghabang buhay. Sumagot si Marvin, hinihingal pa, habang nilalabanan ang puwersa ni Roman. Hindi akong pumatay sa tatay mo. Nagkasakit siya sa loob ng kulungan. Kung ako man ang hukom na maaaraw na nalilitis siya, hindi ko ginusto na masentensyahan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Mabigat ang kaso ng tatay mo, Roman, at walang naniniwala sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Naluluwang sigaw ni Roman. Mabait na tao tatay ko. Napagbintangan lang siya pero dahil sa inyong mga nasa itaas, namatay siya nang walang kalaban-laban at nawala lang dahil sa maling akala. Hindi na niya nagawang ipagtanggol ang sarili niya. Dala ng katandaan. Pero kilala ko tatay ko. Hindi siya mamamatay tao. Sa isang tabi, nanginginig pa rin sa takot si Elisa. Umiiyak. At may nararamdaman na konting awa para kay Roman. Patawarin mo ko, Roman. Hindi ko akalain na yun palang magiging dahilan ng paghiganti mo sa akin. Pero sana huwag tayong umabot sa ganito. Kung nabubuhay lang ama mo, alam kong hindi niya magugustuhan kung ganyan ka ngayon. Tumahimik ka! Ginagawa ko to para sa kanya. Ako nang magbibigay sa kanya ng hustisya. Papatayin kita at mapapasakin ang asawa mo. Nagpatuloy ang pag-agawan nila. Nagpagulong-gulong sila papunta sa sala. Nagsisigawan, naghahampasan. Sa isang mabilis na pangyayari, naitulak ni Marvin si Roman sa mesa at bumagsak yon. Ngunit tumayo pa rin si Roman at muling sumugod. Nakadikit na ang dulo ng kutsilyo sa leeg ni Marvin nang biglang isang malakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw. Mga pulis. PNP! Buksan ang pinto! Baka sa mukha ni Roman ang pagkagulat. Mabilis siyang napalingon. At doon sinamantala ni Marvin ang pagkakataon. Hinablot niya ang braso ni Roman at ibinagsak ito ng malakas. Nalaglag ang kutsilyo. Nagtangka pang bumangon si Roman pero diniin ni Marvin ang pagkakahawak sa braso dahilan para masaktan si Roman at hindi na gumalaw. Pumasok ang mga pulis at agad siyang dinakip. Hindi man lamang nagsalita si Roman, ngunit ang mata nito nanglilisik pa rin.
puno ng galit at tila ba naglalagablab sa paghihigante. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Wala nang kapangyarihan. Hinila siya palabas ng bahay habang halos mabaliw sa sigaw. Si Marvin, hinihingal at sugatan pero buhay. Agad na niyakap si Elisa. Sana maging maayos ng kalagayan niya. Bulong ni Marvin habang mahigpit siyang niyayakap. At doon, bumigay ang luha ni Elisa. Luha ng takot, pagod at pagbitaw sa bangungot na matagal siyang pinagmumulto. Sa pagdating ng mga pulis, tuluyang napigilan si Roman. Nakaposa siyang isinakay sa patrol car, umiiyak sa galit at pagkatalo. Sa ospital sila dinala upang masuri at doon napagtanto ni Marvin kung gaano katapang ang asawa niya. Sa kabila ng trauma, pananakit at madilim na panahong pinagdaanan ni Elisa, pinili nitong lumaban para sa kanilang dalawa. At si Marvin, kahit ilang beses nang muntik sumuko, tinapos pa rin niya ang laban hanggang huli. Ngumiti sila pareho, pagod pero ligtas. At tuluyang natapos ang anino ni Roman sa kanilang buhay. Ito na ang simula ng kanilang kapayapaan. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang buhay. Ipinagpatuloy nila ang pagpapagaling, hindi lamang ng katawan, kundi higit sa lahat ng puso. Araw-araw, muling ibinabalik ni Marvin kay Elisa ang mundo na ninakaw sa kanya. Lakad sila sa parke tuwing umaga, tahimik na almusal sa veranda, at mga gabing mas mahabang yakap kesa salita. Hindi mabilis ang paghilom, ngunit magkasama silang humakbang. Marvin, tapos na. Malaya na tayo. At napangiti siya, sapagkat sa wakas, hindi na sila hinahabol ng nakaraan. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ang nagbagong takbo ng buhay ni na Marvin at Elisa. Sa wakas, malayo na sila sa takot na matagal na bumitag sa kanilang dalawa. Sa loob ng kulungan, si Roman ay unti-unting nalugmok sa sarili niyang bangungot. Dahil sa sobrang pag-iisip, labis na galit at pagkalulong sa droga, tuluyan ang bumigay ang kanyang isipan. Wala na siyang malinaw na direksyon. Wala nang kinikilalang kaaway o kaibigan. Tanging anino na lamang ng nakaraan ang kausap niya sa bawat sigaw at pagwawala sa loob ng selda. Doon nagtapos ang buhay niya bilang panganib. Ang lalaking minsan ay nanakot at nanira sa buhay ng iba ay naging bilanggo ng sarili niyang ginawa. Samantala, sa bagong tahanan na minsang naging lugar ng kaba at pag-aalala, ay marahang bumalik ang katahimikan. Sa bawat umagang sumisikat ang araw, nakikita ni Marvin sa Elisa na may hawak na maliit na sanggol, ang bunga ng kanilang muling pagkikita, muling pagbangon at higit sa lahat, muling pag-ibig. Si Elisa, na minsang nawala ng sarili at pinahirapan ng takot, ay natutong huminga muli ng malaya. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unti nang nabubuo. Ang mga sugat sa puso ay dahan-dahang naghihilom. Hindi man madali ang pinagdaanan niya. Ngayon ay mas matatag na siyang nakatayo. May lakas na ipinagkaloob ng taong hindi kailanman bumitaw sa kanya. Si Marvin naman ay natutong magpatawad, hindi para kalimutan ang ginawa ng iba, kundi para tuluyang makalaya sa bigat na matagal niyang bitbit. Tinalikuran niya ang nakaraan, hindi dahil mahina siya, kundi dahil mahal niya ang kanyang pamilya at ang bagong buhay na kanilang binubuo. At sa bawat halakak na kanilang anak, lalo niyang naiintindihan kung bakit kailangan niyang lumaban noon at manindigan ngayon. Dito nagtatapos ang kwento nila Roman, Marvin at Elisa. Isang kwentong puno ng sakit, pagtataksil, takot at sa huli, katotohanan. Pero higit sa lahat, isang kwentong pinatunayan ang pag-ibig at katotohanan, gaano man katagal, ay laging nagwawagi. Habang lumalabas si Marvin ng ospital, parang unti-unting lumiliit ang mundo niya.